Unang kita ko pa lang dito sa Yamaha Pacho 125 ay alam ko na kung bakit isa siya sa mga napakabentang scooter ngayong 2024 dahil bukod sa talagang napaka-classic ng disenyo niya, napaka-premium at talagang swak na swak sa mga height ng mga Pinoy, sa quality ng bearings pa lang ay makikita mong hindi basta-basta talaga. At idagdag pa natin yung sariling karakter ng motor na to na magmula sa kanyang headlight, taillight at maging sa mga signal light. Angat na angat at talagang napaka-classic ng motor na to na magmula sa kanyang headlight ay oval shape hanggang sa kanyang mga signal light ay naka-oval shape din. Isa din ito sa mga napaka-minimalist na scooter na halos bilang na bilang mo lang yung mga stickers or decal na nakadikit magmula dito sa unahan hanggang sa likuran. Ang kanyang headlight ay split type, naka-LED siya, hindi siya nakakasilaw at talagang napakaliwanag niya sa gabi. Ang kanyang mga turn signals naman ay naka-bulb type pero may built-in siya na hazard light. Ang kanyang meter panel naman ay fully digital na hugis oval pa rin, square naman kapag naka-open ang ilaw ng kanyang panel. Sa mga mahilig sa classic na motor ay isa talaga ang Yamaha Pacho sa mga pinagpipilian dito sa 125cc category. Na bukod sa gawang Yamaha siya, unique din talaga yung kanyang design or looks kumpara dun sa ibang brand na may classic scooter din. Punta agad tayo sa kanyang specs. Ito ay 125cc, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, single cylinder, FI, electric starter, B-belt automatic ito kaya gas and go na lang tayo. Recommendable din ito para sa mga beginner at mga lady rider dahil mababa lang ang kanyang seat height na may 750mm at nung sinukat ko ito ay abot na abot natin, hindi tayo dito tiptoe sa height natin na 5'5". Pasok pa rin ito sa mga 5 flat hanggang 5'6". Kayang-kaya natin itong dalhin or kayang-kaya natin itong imaniobra. Dagdag pa natin na magaan lang din ang motor na ito na may timbang na 95 kilograms, below 100 kilograms yung motor na to. Kung ikaw ay beginner rider or lady rider ay talagang napaka-komportabling dalhin ang motor na to. Ang kanya namang ground clearance ay 135mm. So, swak ito sa ating road condition at pwedeng-pwede siya pang araw-araw. Ang kanya namang fuel tank capacity ay 5.5 liter. So bukod sa FI ang motor na to ay naka blue core hybrid din na mas pinatipid sa gasolina dahil kombinasyon ito ng battery at engine combustion na pwedeng pumalo hanggang sa 60 to 70 kilometers per liter. Kumpara sa ibang 125cc na kaya lamang umabot ng 40 to 50 kilometers per liter. Ang kanyang maximum power ay 6.2 kW at 6,500 RPM. At ang kanya namang maximum torque ay 9.5 Nm at 5,000 RPM na kapag naka-activate ang kanyang assist ay pwedeng pumalo hanggang 10.6 Nm at 4,500 RPM. Maganda ito kapag may angkas tayo, hindi tayo mag-worry na mabitin kapag ka mga uphill or paahon na kalsada dahil pwede nating i-adjust ang kanyang maximum torque. Good job Yamaha. Bukod sa mga features and specs na to, idagdag pa natin ang Yamaha Motorcycle Connect o Y-Connect na pwede nating i-connect sa ating mga cellphone or smartphone para ma-monitor natin kung kailan tayo dapat magpa-maintenance or para malaman natin ang location kung saan tayo huling nag-park ng motor. Talagang napaka-futuristic ng features ng motor na to. Bukod sa naka-FI na siya, tipid sa gas, at naka-blue core hybrid, ay naka-stop and start system na rin ito na kung saan kapag huminto tayo ng 3 to 5 seconds na hindi tayo nagtuthrottle ay kusang namamatay ang engine na nagre-resulta sa mas matipid na gasolina. Pihitin mo lang ulit ang throttle at aandar na ang motor na ito. Ang kanyang suspension sa unahan ay naka-telescopic fork. Napaka-responsive nito lalo na nung sinakyan natin at sinubukan nating laro-laruin yung kanyang unahang suspension. Sa likuran naman ay naka-unit swing. Ang kanyang wheelbase ay 1,280mm at sa kanyang overall dimension naman, ang kanyang length ay 1,820, ang kanyang width ay 685 at ang kanyang height ay 1,125mm. Meron na rin itong side pocket na ipupush lang natin bahagya at kusang bubukas ito ay makikita natin ang power outlet na pwede nating i-charge dito ang ating mga cellphone. At sa kabilang side naman ay may bottle holder din na maliit na napaka-convenient na pang araw-araw. At meron na rin itong mga carabiner hooks sa unahan dito sa may bandang gitna na kapag ka naparami yung ating binili or kapag ka namalengke tayo ay pwede nating isabit dito yung mga dalahin. Katapat nito sa upuan ay may isa pang
siyang hook dagdag sa magagamit natin kapag tayo ay nag-grocery. Ang kanyang underseat compartment ay may sukat na 17.8 liter. Sapat na para paglagyan natin ng mga mahalagang gamit kagaya ng mga papers natin or mga kapote, or pwedeng paglagyan din ng half face na helmet depende sa brand at sukat ng helmet na to. Napaka-premium din ang upuan na bukod sa talagang napaka-komportable, malambot ng ating sinubukang upuan, medyo malapad din ito na pinaganda din dahil makikita natin yung mga stitches dito, yung kanyang grab bar naman dito sa may likuran, naka-matte finish siya na para naman sa ating mga back ride. Isa sa mga hinangaan ko dito sa motor na to, ang kanyang mga gulong na napakalapad din na may sukat parehas na 110/70 by 12. So parehas yung sukat ng unahan at nung likuran parehas na rin naka-tubeless. At kapag pinuntahan naman natin yung kanyang brake sa unahan ay naka-hydraulic disc brake ito at sa likuran naman ay mechanical drum brake. Ang kanya namang compression ratio ay 11.0:1. Ang kanyang bore and stroke ay 52.4 by 57.9 mm. Ang kanyang taillight ay oval din, pati ang kanyang mga signal lights oval din. Pagbaba natin sa kanyang likurang fender ay meron ding reflector na added visibility lalo na sa gabi. Meron din siyang park brake lock na dagdag sa safety ng motor na to, na kapag nakapark tayo sa medyo alanganin or medyo matarik, hindi tayo mag-worry na baka matumba dahil sa tarik ng lugar. O hindi gulong yung motor natin, iwas ito sa posibilidad na baka matumba yung motor natin. May side stand kill switch din ito na dagdag pa rin sa safety dahil pagka nakababa ang ating side stand ay hindi natin ito mapapaandar. So may iwasan natin dito yung mga disgrasya. So sa mga mahihilig sa mga classic na motor dyan, so pasok pa sa inyo yung disenyo ng Yamaha Pacho 125. So comment nyo nga sa ibaba. Dahil para sa akin, mahilig ako sa mga classic na mga motor, talagang gustong gusto ko yung scooter na to. At ang SRP ng motor na to ay 92,900. So sulit ba ang price ng motor na to sa mga nabanggit nating feature? So comment nyo nga sa ibaba. At sa mga nakagamit na ng Yamaha Pacho 125 at sa mga owner na ng motor na to, anong masasabi nyo dito sa motor na to? So comment nyo nga sa ibaba. Hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. So kung umabot ka hanggang sa dulo ng ating video, ay baka naman pwedeng pakilike, pakisubscribe na rin para maging updated kayo sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye. Ayan, so nandito tayo sa may Benelian Dipolo. So wag na natin patagalin to. Punta agad tayo sa kanyang specs. Ang scooter na to ay may 124cc to be exact. Single cylinder, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled FI, may starting system na electric tapos kickstart. Kanyang max power ay 8.2 horsepower at 7,500 RPM. May maximum lift torque naman ito na 9.2 Nm at 6,000 RPM. Nilagyan ito ng telescopic fork sa unahan na suspension. Sa hulihan naman ay single shock coil spring. Napakakapit na rin ang kanyang single disc brake dito sa may unahan. Naka-drum brake naman sa kanyang likuran. Parehas namang naka-tubeless ang kanyang gulong sa unahan at sa likuran na may sukat na 190 by 12 sa unahan. So naka-mags type. At sa likuran naman ay nilagyan ng medyo malapad na gulong na may sukat na 110 90 by 12 mags type na rin. At syempre naman sa mga gantong scooter na modern classic, ang kanyang mga ilaw ay naka-LED na lahat. Ang kanyang headlight, taillight, ang kanyang mga turn signals. Pagdating naman sa kanyang instrument panel ay combination ito ng analog at digital display. So meron din siyang napaka-spacious na underseat. Syempre naka Euro 3 ito, compliance with a global emission standard. O diba maganda na yung scooter mo, nakatulong ka pa sa kalikasan. Ang kanyang fuel capacity ay mayroong 4.6 liters. Ang kanyang fuel consumption naman ay 42 kilometers per liter. Ang kanyang dry weight ay napakagaan lang, so kayang-kaya to kahit na mga babae. Dahil may 104 kilograms lamang ito. May ground clearance naman ito na 125 mm. At syempre ang kanyang seat height ay 770 mm. So swak na swak to kahit sa mga babaeng rider at syempre sa height ng mga Pilipino. Pasok to sa mga 5'1 hanggang 5'6. So para naman sa kanyang seat height, so nabot po, ang height natin ay around 5'5 hanggang 5'6. So nabot natin ito yung suspension ko sa ulan. So relax yung posture natin dito. So ayun na nga mga dude, so nandito na sa tabi natin yung kanilang Panarea 125. Kung ikaw ay mahilig sa scooter, napaka-minimalist ng ito.
So walang gaanong decals na makikita. So napakalinis din na. So ang makikita mo lamang dito ay kanyang logo dito, logo ng Benelli. Tapos yung naka-impose na panereya doon sa bandang likuran niya. So nakasilipin natin. Yan mga dude, ano, yung kanyang headlight. Ayan, so naka-chrome lang dito. Tapos may Benelli dito sa taas. Tapos dito doon sa bandang loob. So ayan, may Benelli pa rin dito. So napaka-premium ng design niya. So yung kanyang brake lever, malambot din. So pagbaba dito, ayan, so may logo lang dito ng Benelli. Tapos dito mayroon pang stripe pababa na naka-chrome din. Tapos ang ganda din ng kanyang signal light dito. So pahaba lang siya na ganun. Tapos yung kanyang fender, so parang may ventilation. Tapos yung kanyang fender, so maganda yung quality ng plastic niya dito. Yung kanyang bearings, ayan, so pagdating dito, ayan, naka-telescopic port sa unahan. Ito yung kanyang disc brake. So naka-dual piston caliper siya. So ayan yung kanyang gulong sa unahan, naka-tubeless na to. Tapos naka-mags type. So pagdating dito, ayan yung kanyang combination siya ng analog tapos digital. So yung kanyang mga switches dito sa kaliwa, turn signals, then busina, brake lever, so malambot din. Maganda yung quality ng yung handle grip niya. Tapos may bar end din dito. Dito naman sa kanan ganun din. So malambot yung kanyang throttle. May kill switch siya. Tapos yun, maganda kasi electric start na din. So then yung kanyang ignition, nandito din pala yung switch nung sa seat. Tapos may dalawang bulsa dito. Yun lang, pwedeng lalagyan ng mga maliliit na gamit natin. Pwede ka palang mag-charge dito ng cellphone habang nasa biyahe ka. Yan, so maganda to dahil may lalagyan din dito ng mga pinamili natin in case na gagamitin natin pamalengke. Kanyang flatboard. Tapos pababa dito, ayan, so meron lang ditong Euro Certified Clean Emission. Tapos dito may Benelli. So, ito yung kanyang side stand. Kapaka ng angkas. So maganda dahil may kickstart pa rin siya, kickstarter. Then yung kanyang center stand. Dito sa kanyang panggilid, ayan, so meron pa rin dito Benelli. Tapos dito sa bandang itaas, yan, Panareya. Tapos yung kanyang signal light dito sa likuran. Then, so naka drum brake pala dito sa likuran, ayan. So naka-mags type pa rin. So maganda din yung kanyang gulong dito. So napaka-bulky. Malaki. Tubeless na rin siya. So at ng kanyang gulong sa ulihan ay 110/90/12. Ayan, so naka-single shock. Ayan yung kanyang shock. Yun. Right. Tapos dito, so maganda din naka-chrome yung kanyang grab bar. Tapos malambot din yung kanyang upuan. So may stitches lang dito. So napaka-premium ganda yung kanyang upuan, so malambot. Tapos dito may Benelli. May texture yung kanyang upuan. Maganda yung pagkakaleto. Tapos dito meron siyang reflector, so added visibility sa gabi. So left and right yan. Yung kanyang taillight, nakalabas siya ng konti. Ayan o. So kahit sa bandang gilid mo, so makikita yung kanyang taillight. Tapos dito, kanyang lalagyan ng plaka. Tapos meron pa rin dito reflector. So yan. So dito sa ng bahagi naman, so ayan pa rin, Panareya, yung kanyang tambucho. So bagay na bagay, classic na classic yung datingan. Tapos may hit guard pa rin siya. And then yung apaka ng back ride natin. Alright, so ayan, Benelli.
Tapos katabi niyan, ayan, may Euro 3. So napaka-minimalist lang talaga. Konti lang yung sticker at decals. Kung mahilig ka sa mga classic, retro, old school design na scooter pero namamahalan ka sa Vespa at Lambretta, para sa iyo to ang Benelli Panarea 125 dahil sa halaga nito ay talagang pasok na pasok sa ating budget. So samahan pa natin ang napaka-komportabling design na naka-upright position ay talagang napaka-komportable. Samahan mo pa ng napakalinis tingnan at napaka-iconic at premium na instrument panel niya na combination ng analog at digital display. Siyempre naman bago matapos ang ating video dahil nasa mga huling bahagi na tayo ng ating video ngayon sasabihin natin kung magkano yung SRP ng motor na to. Ang Panarea 125 ay may SRP na 95,000. So pwede ka dito mag-down ng 14,300. Magiging 36 months mo ay 4,496. Kung magla-down ka naman ng 19,000, magiging 36 months mo ay 4,183. At kung ang ida-down mo naman ay 28,500, ang magiging 36 months mo ay 3,704. So that's it for today's vlog. Kung nakaabot ka sa huling bahagi ng ating video, baka naman pwedeng paki-like. So malaking tulong sa channel natin. Then subscribe na rin. Thanks for watching. Bye-bye.